natin. Then, punta ka sa image rotation, then 90 degrees counterclockwise, mag-rotate na siya. Magla-landscape na. Okay? So, yan. So, control ko para mag-fit sa screen. Control 0 pala, sorry. Hindi control mo. Okay, 0 po dun sa katabi ng box space. So, yan. So, next natin dyan, maglalagay tayo ng guidelines. So, dito sa computation po natin na una, naglagay lang tayo ng 0.25. So, dahil ano siya, vertically po yung line natin dyan. So, pumunta ngayon sa view, new guide. Then, itatype ko po vertically, click mo vertical. Itatype ko 0.25 IN. Then, i-click mo po yung OK. Para po magkaroon siya na guidelines na una. Okay? So, yung next natin is ito. Yan, ito po 4.15. So, i-round off nyo na po siguro. Kung gusto nyo, type nyo po lahat yan. Okay naman. Kasi yung tanatanggol ko talaga, control C mo yan. Tapos, mag-view new guide ka. Then, vertically, paste mo yun. Then, lagyan mo lang ng IN sa dulo. Then, i-okay mo. So, yun na siya. Okay? So, lagyan mo lang natin. Next. Punta ka ngayon dito ulit. So, mag-equal sign ka. Yung huli, i-add mo ulit yung divide sa 3. So, ito yun. So, i-copy ko to. Takay mo ito siya. View, new guide, paste mo. Tapos, lagyan mo ng IN for inches sa dulo. Kailangan po may IN, ano? Kasi mag-automatic fix yan, dililitaw dyan. Kaya kailangan IN. So, ayan. So, nakita niyo, meron tayong 1, 2, 3, isang hati na lang. Okay? So, ayan. So, most likely, kasi yung nasa dulo, 0.25 kasi dapat yung pinaka nasa gilid. Ibig sabihin, dapat 0.25 din yung nasa dulo na yun. Yung wala na sa pinakadulo, nasa pinakadulo na ito, kailangan 0.25 yan. Pero yung mga pwedeng i-add ulit dito, yun, ano? Lalaki na yan. So, sobra na po yan sa papel. So, ang gagawin mo, para makuha mo yung pinakadulo, itong width niya mismo na yan, i-minus mo po yung 0.25. So, ito makuha mo, 11.44. So, yun ilalagay mo ngayon dito sa new guide. 11.44 inches. So, ayan po yung tatlong atin ng brochure mo. So, ganun po siya. So, makakatiyagawa tayo ng Excel para hindi ka na magpapampure ng calculator. Kaka-base mo lang yung value. Okay? So, yan. So, ganun po siya. Gawin. Okay? So, hopefully yan. Nakalagod naman. Alam nyo na yan. So, yan. So, yun naman po sa height. So, makikita nyo po sa height. Dalawang hati lang po yun actually. Yung nasa pinakaibabaw at nasa ibaba. Okay, sa pinakaibabaw po is 0.25. So dito, lalagay mo una mo na 0.85 natin. Okay? So yan. So, ilagay mo siya. Doon mo siya. So, view new guide, then 0.25 IN for inches. Okay mo. So, meron ka ng guide dun sa vertical pala ka, sorry. New guide po ulit, horizontal, sorry. So, ayan. So, 0.25. Horizontal naman tayo pagkako. Yung width na, height naman yung natin. Okay? So, dito na is, yung pinakadulo na. So, kung pinakadulo, ma-minus mo lang yung pinaka-height niya dun sa 0.25. So, 8.02. So, copy natin yan. Dito, yung new guide, then horizontal, then paste mo yun, then IN, then click OK. So, tapos na yung result ni value. So, mas pala ito. Kesa sa pinigay yung template. Siguro may size ito. So, ito po import. So, yung sabihin, ang nangyayari po dyan, itong ano mo na to, ginawa mo na ito. So, pag pinako po natin for example, short, 1 paper. So, babaguhin ko lang ito 11. Then, ito 8.5. So, nakita mo, nag-automatic na po yung value na nagamitin po. So, ganun po yung kinaganda niya. Pagka naka-Excel.
Okay? So, kung nagawa mo po yan, pag nag-national assessment ka, hindi na mo mamamali sa ganito. Pagka ganyan. So, bakit merong ganito? Pagka kasi tinirap mo po yan, tapos pinunod mo po yung tatlo, at hindi tama yung sizes mo, bakit po yan tatlo? Hindi po yan sasakto. Kaya nga pag binyan niya, naka-number ka, sakto po yan sa brochure na tatlong code sa import. Kasi ang pinag-build mo siya. Okay, so ganun po sa assessment ng brochure. Pero yung iba po kasi ginawa siya, pinacheck na alam ko yung ibang pero tinuruan ako sa guidelines. Paggawa ng guidelines. Yung mga ata naalala, yung iba hindi. Okay? So, ayan po yung gagawin na. So, meron tayong scoring sa guidelines. Kasi dyan pa lang makikita mo na, visually yung ating siya na magkakasakto. Okay? So, ganun po siya. Ano? So, yan. So, yan. So, dito, alam na naman yan. Ito, dinivide lang sa tatlo. Yan. So, yung 11.69, dinivide sa tatlo, ito yung resulting value. Then, ito, in-add yung 0.25 dito sa resulting value na hinati. Sa tatlo. Ito yung naging value. Then, ito, in-add ito sa hinati sa tatlo. Kaya nagkaroon ng value ganito. So, ganun po yung nangyari niya sa Excel file. So, yan yung nangyari kaya perfect po natin. So, yan natin gagawin sa brochure. Okay? So, yung next dyan is magdi-design ka na po. Okay? So, magbibigay lang tayo ng mga pwede nyo gamitin na pang-design. No? Diyan. So, for example is ang ating pong dapat gawin. So, yung pinulit natin si Excel, ay si PDF, ang dapat natin gawin yung brochure. So, ang sabi po dyan ay ang sabi po dito ay yan, brochure. Product packaging pala yung task 2. No? So, mag-brochure na tayo muna. Ayan. So, sa task 3. So, minsan kahit ano naman mauna. No? So, mag-task 3 muna tayo brochure kasi ito yung medyo mahirap. Yung po product packaging madali na. So, dito tayo sa task 3. Developing ng brochure. So, sa brochure po, is kailangan natin a precise task statement. So, tayo mo, i-benta. So, dito po yung mga details niya. So, dito po yung background ng bright bubbles, yung tagline, saka yung contact details. So, magagagawa po kasi tayo ng brochure, pwede natin mo as simple as pinakasimple na brochure. So, check ko lang na dito po yung pinakasimple brochure na tinuro nung nakaraang taon na tinuro ko. So, I think andito po siya. Dito sa tayo. Hanapin ko lang. Nasaan ba? Yes. Lari ito. Baka nandun sa public. Users public. Hanapin ko lang po yung pinaka-output. So, hindi yan larko. Yan. Flyers din. Lari. So, kung pinagay yun. Meron akong pinaglagyan ng isa. Search ko lang. Search ko lang po siya sa para po mabilis na gagawin yung brochure. So, yan na lang din po gagawin niyo sa, sa national, sa institutional. Para madali. Okay. Brochure, ito, sample. Okay, so, ito yung front. Sa front lang kami gagawin natin. Ano? Okay, so ito siya. Okay, so ito po yung brochures na design. Na pinakasimple. Na kahit anong produkto, pwede po ito. Okay, so meron tayong mga picture. So meron tayong malaking picture. So mas kasi yun po, pwede product yun. Nagawa kami ng product label. Pwede mo nilagay doon yung background ka. Then dito, nilagay mo yung picture left, then may logo ka. Yan. So yan po yung pinaka-ano. Then makita mo na sa about us yung details
contact details. Ito na po yung pinaka-simple brochure design na magagawa po natin. Okay? So, susundin natin yan. Okay? So, lalo na natin yan. Kung ngayon yung mamimili ng kulay. Pero syempre, dahil meron po nakalagay dito, na color natin, nakakali yung mamimili. So, alam niyo na yung blue, green, yellow. Masyado lang matikad kasi yung brightness ng picture. Kaya ng projector. Okay? So, gagawin natin, ang pinaka-base natin is blue. Kasi ang bright bubbles, ang logo na gagamitin ko, yung ginawa ko na ito. So, mag-open tayo ng logo. So, asan ba yung mga logo? Public. So, dito sa documents tayo muna. Okay, so ito yung logo na gagamitin ko. Ano? Yan. So, itong bright bubbles na logo na ito, yung gagamitin ko. Okay? So, tatanggalin ko lang yung white background. So, para matanggal ito, eraser ko, light pink, magic eraser, then kulay ko lang kulay puti. Ayan. Wala ng background. Okay? So, ito natin is kulay blue, yung ating logo dyan. So, kaya ang gagamitin natin is gawin natin ito. Ayan. Gawin muna natin ito nasa right side. Okay? So, gagawin tayo ng product label doon sa akin. So, ano yung product label? So, mag-open ka ngayon na ganito. I-open na po yung bottle na available po doon sa resources natin. So, yung resources po, i-paste naman natin din. So, open tayo ng bottle sa resources natin. Okay, so yan. So, pwede ito. So, hanap na ito. Gusto ba yan? So, gusto na ito yung ganitong label. Punta kayo. Tapos kaya ito merong term. So, kung bahala gusto ng label mo, no? So, I think ito na lang kukunin ko ito. Kukunin ko po yung label na green. Okay? So, ano kumuha natin yung label na yun? Is, yan, i-tab mode natin. Minimize lang natin si logo. So, gagamit tayo ng quick selection tool. So, quick selection tool. Ayan, quick selection tool. Then, i-select natin yung, yan, yung mismo ano na yan. So, makikita po ninyo yung product packaging na yan. Yung nakikita nyo po sa loob, doon na kayo nakalagay ng logo sa kung anong set yung gusto niyo. Okay? Yeah, so, yan. Yan ang gagawin ko po dyan is Control J ko lang yung selection para i-duplicate niya yung selection ko. Natatanggalin ko lang po yung mata. So, dyan na ako magdi-design muna ng product label ko. Yung product label, yung scent na gusto mo, na pwede mo na i-design, saka ilalagay mo yung logo. Okay, so yung logo ko, so kunin ko muna yung logo. So, yung logo, ilalagay ko siya dito. Yan, so sobrang laki. So, i-resize mo. So, Control-T mo. Alam niyo naman yung Control-T, no? Lang mic eh. So, i-resize mo lang. Kailangan po hindi distorted, no? Kaya kailangan Shift and Alt ang gagamitin mo. So, Shift and Alt mo lang. So, ikaw mabahala kung saan may lalagay yung logo mo, no? So, for example, gusto mo dito, o kaya dito. Depende sa trip mo. So, ilalagay ko na yung logo dito. Hindi ay didikit. Tapos, magdi-design ako dito ng set. Dito kasi sa ano natin, sa ating mga resources. Okay. Resources natin. Yan. So, may mga set po dito. So, bahala ka na po mamili ng set. Okay. So, kasi gagamitin mo yan dun sa product label mo. Yan. So, meron tayo lemon, lemon, eucalyptus. Yan. Siyempre, pang ano po ito, no? Pang dishwashing. Ganyan ang medyo makatotohanan. Baka gumamit kayo ng mga berries. Berries na dishwashing liquid. Yung medyo makatotohanan sa either lemon, so meron po niyan. Di ba? Ito rin lang po yung lavender, meron din po yan. Pwede. Kaso madalang. Okay, so siguro gagamitin ko na lang is para mabago naman ito. Yung ng orange. Kaya lang siguro yung lavender, no? Okay, para may baga na. So, yan, nakita may dalawang picture ng lavender na dalawang ano. O dalawa lang, oh. Dalawa lang po siya. So, rose pink. Yan.
Okay? So, itong lavender gagamitin ko. So, pwede kong kunin ito. Para makuha ko yung design. Lalagay natin siya dito. Yan. So, lalagay mo lang siya, then yung kulay babaguhin mo. So, ito kasi kulay green. So, pwede natin baguhin yung kulay ng green po na yan. Na gusto may kulay din sa ano mo. No? So, yan. So, basta yung logo mo yung kulay niya, yun na yun. Then dito po sa ano, so, minimize lang natin. So, baguhin natin yung kulay nung nandun yung green. Pero ang kailangan mo munang kunin itong paglalagyan mo ng design. So, ito yung may dilaw na yan. So, kunin natin siya. So, gamit yung quick selection tool, select mo po, dapat na ma-select mo yung may dilaw lang. Gamit ka ng zoom tool, click-click mo doon para ma-zoom in mo. Tapos mag-quick selection tool ka lang. I-select mo yung lahat. Okay? So, yan. Then, pag okay ka na sa selection mo, Control-J mo para magkaroon ka. Para makuha mo yun. Makikita mo, tinanggal mo yung mata na nasa baba. Ayun na siya. Okay? So, ngayon dito sa pinaka-label mo, nandun ako sa layer ng label. Okay? So, i-select mo lang po yung pinaka-button. Kailangan ma-select mo po yung pinaka-button na yung green. Yan. Yung buo na yan. Okay? Sana kasi natin kasama yung takip. So, yan. So, magkukontrol nyo ka para kung mabago mo yung kulay ng green. I-check mo po yung colorize. Then, maghihili ka na po ng kulay. So, yung lavender, syempre, dito yun. Syempre, kulay mo naman dun sa ano. Okay? So, pwede mo baguhin yung kulay sa inyo. Para kami pinagawa ko yung sa iyo, pinagawa ko sa kulay ng lavender. So, iba lang yung kulay ito, no? Masyado matingkad. Kasi projector. Okay, so ayos ko lang ng konti sa kulay. So, pwede nyo pong baguhin yung ano, no? Yung saturation sa lightness. Para makuha nyo po yung gusto ng kulay. Okay? So, yan. So, for example, pwede na to lavender dito. So, iba nga lang dyan. So, yan. Then, Control-D para mawala yung selection. So, yan. Nabago ko na yung kulay. Then, dito sa loob, is ilalagay natin yung lavender. So, dito, ang technique kong gagawin dyan, open ko yung picture na kailangan ko yung set. Yan, open natin. So, ito, no? So, kunin ko yung dalawa na yan. Open ko muna ito. Yan. Okay. So, kukunin ko lang po ito. Yung nasa iba, yung plato sa yung meron nasa baba. So, pwede dyan is quick selection tool ka din. Kukunin mo lang naman yung mahalaga, hindi naman lahat. Select lang mo lang yung mga needed mo. So, kukunin ko yung nasa ibaba. And ito. So, hindi ko na po isasama yung nasa ibaba. So, yan, for example, okay na ako dyan. Select ko po yung may select ko po ito, yung plato yan. Saka po ito, bumalik ko natin po yung selection niya. So, kapag ginamit ko na po yung move tool, select ko na siya dito. So, nakita mo, nasa ilalim po siya, no? Ano, so, iaangat ko siya. Angat natin to, layer na to dito. Sa ibabaw po nung ano, sa ibabaw po nung kanina tinanong natin, dilaw. Ayan, sa ibabaw po niya, no? So, i-control ko lang, lilitan ko lang. So, dito lang natin. Yan. So, itapat mo doon. Okay, so yung next thing kong gagawin dyan is, right-click mo yung layer na yan. Then, makikita mo may salitang create mask. So, i-click mo po yun. So, siya ay papasok po dun sa shape na pinuha ko kanina. Okay, so ganun po siya. No? So, right-click mo yung picture na nasa ibabaw. Right-click, create clipping mask. So, nandun na po siya. Ayan, so, i-resize ko lang, no? Masyado malaki eh. So, ayan, gaganon ko lang, ibababa kong ganon. Okay? So, meron na ako noon. So, yung next natin gagawin dyan is, ilagay natin yung isa. Yung maliit. Yung lavender mo. So, natanggalin mo lang po yung putik pa, no? Magic eraser na lang yan. So, ito, magic eraser. I-click mo yung puti. Ayan. So, wala na puti. Remove tool mo lang siya. Click and drag mo doon. Then, close mo na yan. Hindi mo na kailangan. Ayan. So, doon ulit. Sa ibabaw ulit nung kanina
Naka-ano. So, makikita niyo yung nangyayari na para makaano. So, yan. So, ito lang yung fast forward. Pero, hindi mo muna dito sa ibabaw yung ano. So, control T mo. So, i-move mo doon. So, nasa ibabaw siya, no? So, resize mo lang na konti. Yan. So, ngayon, ang gagawin mo doon, right click, create, plating mask, pwede po yan. So, ngayon, ilalagay mo lang siya sa ilalim, no? So, sarap din na po siya sa loob na ngayon. Ito, lalagay mo ng background. So, for example, wala tayong background. Buha ka na lang din dito. So, dyan, sa iba. So, ayan, for example, itong blue, so kung ano siya. So, for example, kunin mo ito. For example, gusto mo ito. So, hindi ko na, i-bubuksan. Ito. Ayan, ito yung green. Ayan. So, kung gusto mo yan, hindi mag-control nyo ka ulit, tapos colorize mo. So, gagawin mo yung kulay. Para gusto mo kung din ng ano na yun, medyo matikat, para magkakahalo yung kulay. Pero kung ayaw mo, pwede rin naman green ilagay mo, okay lang din. Kung ano yung trim mo. So, ito, gagawin mo ng kulay na yan, yung okay ko. Tapos yan, isidadrag ko ulit doon. Yan. So, yun na siya. No? So, nakatayo lang doon na siya sa likod. Ayun, no? Kasi nga nasa ilalim na siya, no? Yan. Nasa ilalim na po siya, no? Laman din na niya. Yan. Yan. Okay, so pwede mo siya i-control T para ma-resize. Depende sa gusto niyo po ano. So, ayan, nakikita nyo, ayan yung itsura niya. Pag ginanyan mo, so makikita mo meron ka ng design ng stem. Okay? So, yan po yung, pwede po yung long style. So, kung gusto mo po yung mas maganda pa yung ano, kasi sinignan mo to, pwede na po yan sa assessment. Pero kung pwede mo yung design, gusto mo maganda yung itsura, kasi kasi naman pangit po ano, papakaalis mo. Diba? So, kung gusto mo medyo maganda, ay isang technique po dyan, kuha ka ng eraser. Yung eraser tool na normal, tapos dito po sa ano, nasa pinakataas, ito, hindi mo yung blur. Hindi mo po yung blur na eraser ito. Ayan, nasa una. Then dito, punta ka dun sa layer nitong nasa, ano, ito, nasa pinakaibabaw. So, yan yun. Tapos, gamitin mo eraser tool, liitan mo ng konti, tapos erase mo po yung nasa edge niya. So, i-erase mo lang po ng maayos. So, makita mo po yung effect niya. Yes, kung makakalo po sa isa. So, yan po yan. Pero kung kanina, okay na yun. So, yan yung trip mo. Kaya, so nakagawa ka na po na product label, which is gagawin ko. Ilalagay mo po yung sa brochure and product packaging. So, doon purpose ko pag nagawa niya. So, once na nagawa niya na yan, i-save as nyo po siya ng PNG. So, I save as PNG. So, yan. So, pwede mo ilagay dyan product label. So, ilalagay ko lang siya sa labas nito. So, yan. PNG. So, save mo na siya. Okay mo. So, once okay ka na, i-open mo na yon. Pag na-save na, control ko. So, yan. Open mo na yan. Ano? So, yung product. Gusto ko ba sinip? Teka lang, nawala. Gusto ko ba sinip? So, yung labas ng training package. Labas po dito. So, workshop. So, ito siya. Product label yan. Yan. So, yan. So, PNG siya. Wala siyang background. So, pwede mo na siyang dalhin dito kay brochure. Ito. So, ginawa natin. Ayan. So, click and drag mo po siya. Ayan. So, pwede mo i-close siya. So, meron ka na product label. So, yan ang gagamitin natin. So, ang ano dito, sa design natin na ginagaya, ito, okay, may picture and may background. Okay? So, dahil lavender yung set ko doon, dapat ang gagamitin ko is yung kulay ng lavender para medyo siya magalo. Pero depende sa inyo kung gusto niyo yung blue or green.
Depende. No? So, for example, ito dahil hindi ko naman ito pinloss pa, dadalhin ko siya dito. Yan. Yan. So, ang gagawin ko dyan, pwede ko siya i-rotate. Yan. Then, saka ko siya palalakihin. So, pwede po sumagad po siya. No? Then, pwede rin po siya ma-distort kasi image lang po siya na, na abstract. So, for example, yan. Okay. So, yan. So, inangat ko lang po yung product label po kanina. So, mamaya palalakihin natin siya. Okay? So next is pwede kang kumuha ulit ng abstract background dun sa mga package natin. So for example, try natin yung blue, light dot. Kaya yung pag-mount. Sorry. Sabi natin yung pwede. Okay. Yun. For example yan. So try natin i-hollow dun sa kaninang lavender color natin. So click and drag mo dun. Yan. Then control D mo. Kaya mo na ma-distort, no? Tala na naman siya, image. Okay, so ayan. So next natin gagawin is itong blending mode natin na normal. Magkakaklik na po yun. For example, soft light. So natin nakahalo siya kaso di kita. Try natin yung hard light. So yun siya, so di rin kita yung hard light. So try natin yung multiply. So ayan, ganun po nangyayari, nag-aalala yung blue saka yung violet. So tragkada natin screen. So hindi siya nakikita. So nasa yun po yung oras, so ganun natin multiply. Yan. Then bababa ko po yung opacity ng blue. Mga 50 gano'n. Kaya 10. Masyado na pa ako ngayon. 20. So hindi kita dyan. 30. 50 na nga lang. 50 ang puso. 50. Ayan. So 50 yan, may nakita na po. May lakas na po ng blue. Okay, gano'n. So ayan po, depende sa inyo kung gusto nyo ganyan. O kung gusto nyo yung wala namang ganyan. Yung yan mismo. Depende po sa drawing nyo, sa design nyo. So ako ito, lalagyan ko ng blue para lang yung konting effect. So since okay na ako dyan, ngayon po palalakayin ko lang po yung palalakayin ko lang po ito, yung product label ko. Control T, Shift and Alt, yan. Then dito gagawa po tayo ng design. So makikita natin, hanggang dito lang po yung gawin natin ng design. Okay? So pag nakita nyo dito yan, makakanta dapat. Okay? So dito, wala lang yung pinapalaga ko lang dyan. Hanggang mabawang dito na design na pwedeng lagyan ng salita ng title ng mismong product. Okay? So, kung ano po sa gusto nyo gawin, so pwede po yung ribbon style. So, yung mga ribbon style po kasi, wala explore. Okay, so yun na. Ayan. So pwede tayo maghanap ng ribbon. Pero po kasi ang mga design ko, so maghanap na tayo sa online. Para meron kayo inspiration. So maglalagay ka na po kasi ng title. Okay, so open lang tayo ng browser. Okay, open lang natin. Hintayin lang natin. So pwede na tayo mag-close. No? So mag-close na kayo ng mga hindi nyo na need. Para hindi po magbagal yung unit ninyo. Kasi bumabagal po yung unit. So close ko lang po yan. Ayan. Para po medyo gumaan-gaan naman po yan. Ayan. Okay, so yan. So nandito po tayo. So dito po sa so meron tayong ribbon banner na tinatawag. Ribbon vector or ribbon banner vector. So ribbon banner vector. So ayan po sinasabi ng mga ribbon banner. Ayan, yung mga pangalan. Nalagay ko na siya ng ribbon pa yung mga banner. Hanap tayo na medyo maganda. Gagayahin lang naman natin.
Hindi naman siya totally gayang-gaya, pero pwede na din. Alam ko wala kasi maglagay dun sa ano, ng mga banner. Wala kasi ganun sa assessment. Kaya hindi ko siya nilalagyan ng ganyan. Ikaw mismo yung gagawa. Okay. So, for example, ito yung ganito sana. No? So, ang mga ano dyan, is ito, yung may pa-card ng ito ganyan. Wala ito. Kasi medyo complicated na ito. Pero pwede. Kung kaya mo siya ipentol. Ipentol mo kasi lahat yan. Okay? So, pero ito, yung ano na yan, pwedeng rectangle yung nasa baba. Nakaramp mo lang po. Okay, so parang ganito po yun. So, gawa tayo rectangle. So, yan po yung ano niya. So, gawa tayo ng rectangle, shape tool, rectangle. Ano? So, gawa lang tayo dito. So, kahit kulay black pa lang yung kulay niya. Okay? So, Control T. Pwede mo kasi pag nag-Control T, right-click mo na lang. Tapos, andun na po lahat yun. Tinuro ko kasi noona, edit, transform. Ito yung ano ko tinuro. Edit, transform path. Ito, yan. Pero pwede naman, Control T mo, then mag-right-click ka dun sa loob ng shape. Ito na po siya yung wrap. So, select mo lang yun. Then dito sa gilid, dahil meron po siyang, ayan, yung papasok na gano'n, na parang party sa gilid niya. Ito, party sa gilid. So, ito lang naman po technique dito. Ayan. So, iyan mo lang. I-click mo po siya pag gano'n. Ayan. So, meron ka na gano'n. Then, yung cover, pwede na dito. Yan. Kina-curve mo lang siya. Kasi talaga pwede mo i-curve po yung rectangle. So, yan, curve ulit. Para lang dito sa gilid na to. So, kaya is mga konti. So, hindi lang siya ganun ka-perfect, pero at least meron kang design. Depende yan sa pagka-curve mo, no? Kaya magkakaroon ka din ng unique na design kasi iba po yung curvature na magagawa. So, for example, i-enter mo na. So, yan, itsura niya. So, meron ka na pwedeng lagyan ng text mo. Okay? Sa'yo po yung sa pagka-curve mo. Okay? So, yan siya. So, yan ang gamitin natin, ano? Gamitin natin siya dito. Yan. So, control D lang natin. Masyadong malaki. Then, resize. Yan. Ilalagay ko po siya dyan. Ilalagay ko po yung word na right bubbles dyan. So, didesign na natin siya. Right-click, blending options. Okay, so, dito. Okay, so yung kulay niya, try natin yung kulay nito. Pinawala ko maganda. So, yan. Nilagyan natin siya ng stroke para mas ma-highlight. Nilagyan natin siya ng drop shadow. So, yung drop shadow, parang shadow po siya. So, pag nalagyan mo sa distance, so, kasi nakikita naman po siya yung nasa gilid nito. Ito siya. Kasi yung ko ay nasa 30 ba? 30. So, pagka pinago mo po siya, binaliktad mo, so, minag mo po yung speed din na bilog niya. Nilagay mo doon, tapos siya sa gilid. Ayun yun. So, yun po yung shadow niya. So, speed na lang yung at least natin ang binago ko. Okay na po yung size niya. Pero gusto niyo baguhin yung size, saka spread, okay lang din. Makikita na po yung tsura. So, once okay ka na dyan, i-okay mo lang. So, yun na po siya. So, yan na po lang yung word na bright bubbles. Yan. So, pwede niya mag-text scroll na lang. Tapos lagyan natin yung bright. In-enter ko po sa enter na nakapalog sa keyboard, hindi sa numlock, no? Para mag-new line. Kaya tatago po yung bubbles. Then enter po sa numlock para mawala yung editing. Then control T. So, i-resize lang natin siya, no? Yan. Then baguhin mo na po yung font style mo. So, yung font style na ginamit ko dito ay yung show card. Show card Gothic. Yan talaga yung ano niya. Then yung kulay niya, yung kulay puno, nasa assessment natin dapat. So, kulay blue, try ko po. 00 dito, enter. Okay.
00 dito. Yan. So, okay natin. Then, i-alt delete ko para mabago yung kulay. Yan. So, try natin tingnan kung maganda po dun sa yun. Tingnan natin kung 40 na size natin. Okay, so try natin yung green. So, A8E. A8E. 05. 05. Try natin yung green, add delete. Yan. So, mas naman yung green, mas kita, no? So, lagyan natin siya ng stroke na black din. So, right-click blending option, then stroke, then yan black. So, tingnan natin yung tsura pagka lalagyan natin yung stroke size niya. Okay, so mas maganda mo, mas kita. So, yung may mo na yan. Then, ikaw kung gusto mo siyang i-arm, gamitin mo po yung wrap text natin, then art ka. Or gusto mo yung wave, yung plug, para mas maganda yung plug dito. Ayan. Kaya isa natin yung bending. No? Ayan. So, yung mo lang, control T mo. So, ayan, pwede na po siya ma-distort kasi nakaano na siya. So, ayan, dito na konti. Okay, so ayan siya, no? So, ayan. So, ayan mo na ng diba? So, dito, lagyan mo naman ng lavender scent. Gusto mo. Kung gusto mo naman. Depende sa'yo. Okay, so lalagyan lang natin siya ng word na lavender scent. Lavender. Okay. Yan. So, yung design ko nito, right-click ko lang itong ano. Yung rectangle na ginawa ko, right-click ko, copy layer style. Then, choose the lavender and right-click, paste layer style. Magkakamukha na po sila ng design. Okay, so, palalakihin ko lang po yung lavender scent. Sabi ko sa inyo, pwede po ma-start ang text. So, ayan siya. Ayan, so tapos ka na dun sa right side. So, yung next ko naman na gagawin is yung nasa gitna. Kumano naman, picture ng video. Tapos, nasa taas yung logo, then parang lang yung sa baba. Then, kung may word sa gitna, ilalagay ko sa pinakababa. Okay? So, ang technique dyan is, maglalagay mo yung ulit na rectangle doon na solid color. Okay? So, since, ano natin dyan is, ang kulay natin ay yung blue. Okay, so yan po yung nakalagay dito, yan yung blue green na yan. So blue yung lalagay mo dito kasi brochure yan. So nasa una kasi, kaya nalalagay ng lavender kasi may design tayo ng lavender set. Okay, so dito, ilalagay na natin yung rectangle na kulay ng blue. So dito ay 00 dito FF. So balik tayo dito sa Photoshop. Gawin natin foreground color. 00 dito FF. Okay? Gawa tayo ng rectangle. Okay, so yung rectangle po yung naka-cover po yung lahat na nasa libaw. So, nasa pinakataas po siya ng design. Ayan. So, naka-cover na po yung lahat na nandito. So, yun. Then, nalagay natin yung logo. So, itong logo. Ayan, duplicate mo na lang yung pinaka-logo. Ay, hindi pala yung logo, no? So, open mo yung logo. No? Close ko pa naman yung logo. Okay, dito siya. Ayan. Okay, so tanggalin ko lang po yung white background. Okay, move tool. Dali ko siya dito. Ayan. Okay, huwag ko na muna i-close. Ayan. So, ilagay ko siya sa pinakaibabaw. Ayan. Then, Control T. Shift and Alt para po mag-resize. Okay. Na-distort na. Shift na nga lang.
Okay, so yan. Ilagay mo siya sa pinaka-center mo. Ayan. Okay. So next is gagawa ka ngayon ng rounded rectangle. So yung size, yung ano, bahala ka na sa radius. Yun mo lang 50. Then yung kulay niya yung green. So A, E, 0, D, 0, 0, 5 M. 0, 5. Yeah. Okay? So gagawa tayo ulit ng rounded rectangle sa gitna. So yan. So kulang po yung ano, gagawin ko 100 yung radius niya. Para kitang-kita ko ano. Yan. So yan po siya no. So ayos nyo lang siya no. Maayos. So pwede po ma-distort yan. Depende po sa laki na gusto nyo ma-cover. Yan. Okay, so pwede mo siyang pinilagyan ng drop shadow o kaya ng straw kung gusto mo. So lagyan ko siyang straw na black. Yan. So hindi na po siya ganun kalaki yung size. Yan. So depende sa inyo. Okay, so yan. Next is kukuha ko ng picture dun sa ating ano, sa ating resources. Okay. Ito, resources. Yan. So, kuha tayo ng picture na yung nag-uubos ng pinggan. So, ito pwede. Okay, ito pala pwede. So, open natin ito. Ayaw pala yun. So, gagawin natin yan para mabuksan yun. I-receive po natin siya na sa paint. Pagka po ayaw mabuksan ng picture, tulad ito, right-click mo siya, tapos edit mo sa paint. Open with paint. Then, i-receive mo lang po siya ng ibang file name. No? So, i-receive mo lang siya, file save as. So, PNG, then for PNG. Then, i-save mo siya ulit dun sa, ano po, dun sa mismo package mo. Yan. So, bagay mo yung file name mo. So, PNG po sa. So, yun. So, i-open ko lang po siya no, sa Photoshop. So, gano'n naman pag ayaw magbukas ng picture na gusto ninyo. So, ito yun, PNG. So, okay na siya. So, i-click and drag ko lang po siya doon. Then, close ko na. Hindi ko na kailangan. Control T. So, Shift and Alt. Yan. Okay, so i-enter mo to. Then, right-click mo ulit yung layer na yun. Then, create clipping mask. Ayan. So, Control T ulit. Para ma-resize mo ng maayos. So, isa-size mo lang po siya. Depende dun sa ano mo. Ayan. So, pwede ilagay mo ulit yung bottle mo doon kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, kung gusto mo ganyan na, okay na. Yung next is tagline. So, dito is mag-exclude ka lang. Okay, so mag-new layer ka lang ulit. Okay, so mag-new layer ka lang po. Ayan. So mag-new layer lang po ako. Ayan. So ayan ano. So sa new layer na yan, then magte-text ako dyan. So kailangan kasi nag-empty layer minsan. Pagka nakaselect ka sa shape. Kasi papasok siya sa loob. Mag-edit text siya. So minsan mag-new layer lang kapag maglalagay ka ng text para sure po. So ilagay natin din yung tagline yan. So pwede yung tagline. So copy mo yan. Control C. Then dito, i-paste mo na sa text na ginawa mo. Ayan. Yan, then gawin mo, i-ayos mo lang siya ng maayos. So, pwede mo naman i-zoom para mas ma-ayos mo. Ayan. Okay, so ayan. So, in-enter ko lang po yung sa enter sa loob ng keyboard. Kasi gawin po ng ano yun. So, saan yan ako mag-edit? Ayan. Okay, so pwede mo siya i-edit ng naka-center depende. So, gusto mo, center alignment mo siya. Ito, nasa pinaka-ibang yun. Center alignment. Ano mo lang yun? Para mag-center, ayan. Okay, so pwede mo siya i-ayos na naka-pyramid style. So, for example, ganyan.
Ayan. So, mas maganda po pag naka-pyramid kasi. Ayan. Okay? Parang kulang ng T. Ano ba? Kulang ng T sa exclamation mark. Ayan. Okay? So, yan. So, enter sa lambda. So, yan. Right-click ko po, tapos blending option na lang ako dyan. Okay, so, pag nilagyan ko naman ng stroke na black yan, makikita na yung green. So, at least, nagamit ko yung pinaka-green. Okay? So, kung paala sa size ng ano, yan. Then, i-okay mo lang. So, yan, after stroke lang yung ginamit ko. So, ilagay natin siya sa pinaka-gitna, no? Ayan. So, i-ayos nyo lang siya. So, pwede siya ilagay kasi tagline naman po siya. So, Ctrl-T lang, Shift and Alt, sakay nyo lang. Ayan. So, i-next ko is yung website dito sa baba. Pero optional lang, depende sa inyo. Kung gusto nyo ilagay. So, ilalagay ko naman niya sa akin. So, mag-aano lang ako dyan, itong rounded rectangle. So, yan, naka 100 po yung radius ko. So, yan, ilagay ko dyan. So, minamove ko lang siya. Ayan. Then, ito, tutuligin ko lang yung text. Then, i-move ko dito. Sa ibabaw po ng rounded rectangle. Na i-copy paste ko po yung website. Ito. Yung website po yan eh. Okay. So, i-copy nyo lang. Kung ayaw makopy, kailangan makopy. Copy. Ayan. Paste nyo dito sa loob. Ayan. So, pwede na mag-win yung font style niya. So, gawin natin siyang regular naman. Arial lang. Arial mode. Ayan. Okay. Then, gagawin ko po is black po yung kanya. Kanya pong ano, yung kulay ng text. Okay, so yan. Black ko lang to. Ayan, so naka-block na po siya. So, yan, mas kita po kasi. Saan po website? Ayan naman po yung tumawag. Okay, so yung nasa po doon is, ang technique lang po doon, meron kang abstract background, meron kang rectangle, kaka-copy-paste po yung mga text. Yung introduction, saka yung contact us. So, ganito lang siya kasi, pero kadali. So, ayan, muna tayong background. So, ayan, so inuha ko lang yan, lagay ko dito. So, ito syempre, dapat po nasa ilalim nung itong blue na to. So, pwede mo siya ilagay sa pinaka-ilalim naman. Doon ka naman ngayon mag-start. Ayan. So, Ctrl-T mo lang. So, i-resize mo na kahit ma-distort. Kasi design lang naman po yan. Ayan, abstract. Ayan. Okay, so next, gawa tayo ng rounded rectangle. So, yung kulay niya po dapat ay yung green. Ayan. Gawa tayo ng rectangle. Okay, kasi po, sinagad ko siya ng sa inyo para po ma-cut yung part na yun. Okay, so maitago. Yeah, so, resize lang natin ulit. So, bahala po kayo kung ano gusto nyo resizing. No? Yeah, the next is pag-uwi natin opacity. So, gawin natin siguro mga 50. Masyadong bago. Mga 70. Ayan. So, kita na po dito. Okay na ito. Mga 60 na pala. Ayan. Okay, so yan. So, medyo clear. Meron na po yan dito. Masyado kasi maniklat na. Pero okay na po dito yung opacity niya. So, ay maglalagay tayo ng text. So, mag-in yung layer na ulit para makapag-text ka ng maayos. Yan lang po yung mga safety features lang. Then, text tool. Then, dito, type mo po yung about us. Lahat po kulay black siya, no? Ayan. So, yan. About us. So, natin trace ko lang. So, control T mo, laki mo ng konti. Yan. So, next is, ikakopy mo yung ito, yung nasa intro. Yan, ito. So, control C. Then, dito po sa text. So, magte-text tool ka. Tapos, mag-drawing ka ng
rectangle. So, click and drag mo. Ayan. So, then, control V mo, i-paste mo. So, naka-center siya. Control A mo, i-click mo itong left. Then, i-ayos mo yung mga text. So, for example, ito. Backspace mo lang. Space, ayan. So, backspace, space. So, i-ayos mo lang po yung mga spacing, no? Ano? Kasi pag kinabi-paste mo yan sa, hindi po nakaayos yung mga text. So, i-ayos mo lang po siya. So, yan ba yung dulo yung looks? O, ayan. So, yan na. So, pwede mo ilaki yung size kung gusto mo. So, naka-12 kasi ito. So, pwede mo 13. So, 12.5 lang pa yung pwede. So, makakita niyo kung nakakita mo siya. Pwede mo parang magkakaroon yung para mo mas makita. Ayan siya. So, yan. So, enter mo sa block. So, meron ka na about us. Then, sa baba, so, ikakopy ko lang itong, Control-G ko lang, yung about us. Then, ibababa ko siya. Then, gagamitin ko yung text tool, i-edit ko yun. So, nakalagay naman dito, contact us. Yan. So, yan siya. So, move tool. And the next dito is, copy-paste mo na itong contact details. So, huwag yun ay sa may website nandun sa isa kanina yun. So, dito, gawa ko ulit ko ng rectangle na dito. So, click and drag mo. Then, i-paste mo po dyan. Control A mo, then, para po ma-left alignment mo. So, yan siya. So, maganda dyan is, i-enter mo po yung address. Tapos, pwede space, tap mo gano'n. Yan. Yan din yung kabanatuan. So, enter mo lang, and tap mo. Para ma-i-ayos mo na itsura niya. Enter, then tap mo. Then, ganun din sa contact. Enter, tap mo. So, pwede kasi dito lakayan mo yung box. Ayan. Click and lakayan mo lang gano'n. Ayan. Then, pwede mo palakayan yung size niya. Kung gusto mo, for example, gawin mo 12.5. Patype mo lang dito. So, ayan na siya. So, ayan na po yung brochure. Tapos na siya. So, ayan lang po yung gagawin yung brochure na design. Ganyan lang kasi yung plan. Pero maganda po siya tingnan malinis. Yan lang. Brochure na po yan. Broad. Okay? So, ayan po yung pinaka-active. So, save nyo po siya ulit. Okay? So, yung pinasave ko po na PNG. Ngayon po dito, isa-save nyo po siya na naka-PDF na. So, dito, punta kayo din sa users, public downloads, yan. So, ilalagay mo yung, select yung format na PDF. Photo siya PDF, then tatype mo po yung pangalan mo. Section. Then dash brochure. So, yan lang po yun. Then, save. Okay. Then, save PDF. Yes. Then, anytime mo mag-save. So, saving na po siya. So, yan. So, magpuntahan na natin siya doon. Public users, public downloads. Yan. So, hanapin lang natin yung PDF. So, nagsasave pa siya. Ayan. Okay. Saving 99%. So, alam mo, wala po yung saving 99% para totally masave siya. So, minsan, depende po yan sa computer natin. So, ito na siya. So, para pag in-open ko po yung PDF doon, so, ito po yung makikita natin doon. So, yan siya. No? Ito pa nakasusumin ako. Ayan. So, ayan po yung pinaka-design po. No? So, yan. So, ito. Parang nagkaroon na po. Sa opening lang po yan. Pero kulay black po siya. No? So, sa pagbukas lang po niyang PDF nagkaka-error. Pero ito siya. No? Okay? So, ang ganito ko para makita nyo yung design. Pero point ko kasi, sinili siya sa naka-PDF. Okay? So, I will close ulit yan po. Open ko. Okay. So, minsan gano'n. No? So, nakaputi pala yung pinaka niya. So, nag-error sa setting. Okay? So, yan. So, basta yan lang naman yun. So, huwag nila i-close para mas makita ko. Okay? So, yan siya. So, yun lang po yung ating
paggawa ng PDF, ay ng PDF ng brochure.